So yun, okay, KGX, kumusta kayong lahat? At check natin ngayon to, no, bago tayo dun sa main topic nga natin. No? Pakita ko lang sa inyo yung nangyari kagabi. So kung mapapansin nyo, dalawang 20% yan mga Lodi. 22% yung isa at yung isa is 20%. Okay? So check natin tong chart. Kung mapapansin nyo yung chart, ito. So nag-end yung candle dito sa area na to. So ito yung sinasabi nating breakout. No? So kaya biglang lumipad and then rejected siya sa 58. And then nag-retest, umangat, rejected na naman sa 58, and then rejected na naman sa 58, and then down, no? So possible minsan kapag ganyan, multiple rejection, talaga nagkakaroon muna ng pagbaba yan mga lods. Ako ina-expect ko, bababa pa to, tapos mag-retest ulit, no? Tapos pero, yung kapag baba niya at naabutan tong 55 pababa, ako for me, malalaglag yan. No? So far, nandito lang tayo muna. So, ang pinakamatinding support and resistance natin is 55 and 58. Okay? So, I think confirm to na ito talaga yung resistance natin, si 58. Dahil dito sa multiple rejection niya, mga idol. Okay? So, check natin. So, meron tayong 20% and 22%. No? So, attitude ko ganyan. Yan karaniwan kong profit, no? Kung makapansin nyo naman, tingnan nyo, 31, ito na nga mataas eh, 31, 24, 21, so mapapansin nyo yan, di ba? So ayan, nandito sa picture natin, no? Saktong-sakto pala na makikita natin. Diyan ako naglalaro, no? Sa 20, 25, and 30%. No? Yan yung mga, hanggang dyan, okay na tayo. So pwede na tayo mag-TP dyan. Kasi ako, naniniwala ako na hindi minamadali yung pag-unlad or pagyaman, di ba? Doon na lang tayo sa pagyaman. No? Lahat dumadaan sa proseso, di ba? So, karaniwan sa mga nagmamadali, yun yung nagfi-fail. Di ba? Bakit? Kasi yung emotion nila iba eh, di ba? Greedy masyado, di ba? So, akala nila katulad yan, kunyari kung nag-trade tayo kagabi o nag-short tayo. O ito nag-short tayo kagabi. So, nakita ko 22% na. In-out ko na siya. So, panigurado hindi niyo siya nakikita dahil dito pala yung picture ko, no? So, angat natin. Ayan. Ayan, nakita nyo. Ayan. Okay. So, kung mapapansin nyo, no? Kung yan 22% na yan, hindi ako nag-TP, di ba? Umangat hanggang papuntang 58. Sunog sana ako. Dahil naka 45%. Naka 45 times 45 ang leverage natin. Di ba? So, pero ako, tulad ng sinabi ko, sa 20%, bihira ako nasusunog. Ang daling kunin ng 20%. No? Ang daling kunin ng 20% at kapag nag-20%, nag-automatic out tayo dyan. No? Kapag ka nag-25%, kung medyo greedy ako ng konti, iaangat ko yung SL ko. So kung 25% ang profit ko, gagawin ko minus 5%. Magto 20% profit ako. Pag nakuha yun, automatic TP. Diba? So, for me, hindi dapat minamadali. No? Kumbaga ako, sa mga bago, no, sa mga bagong papasok sa buhay, no, sa cryptocurrency industry, aralin yung emotion. Kasi sa totoo lang, ang trading, makukuha mo yan isang taon. Minsan, profitable ka na yan yung sa isang taon. Kaya lang, ang pinaka-problema ng iba, yung iba magagaling na sa pag-charting, pag-trade, pero ang hindi nila matutunan yung kung paano gamitin yung emosyon. Kung paano yung tamang emosyon, di ba? So, para sa akin sa nangyayari ngayon, kung ako tinitreat ko yung sarili ko as profitable na, yun yung natutunan ko, no? Yung emosyon. Baguhin, maging kalmado, no? Umayon doon sa trade na pinapasukan ko. Umayon doon sa trade na ginagawa ko. Umayon doon sa guhit na ginuguhit ko. Di ba? Doon lang naman Doon lang naman ako naglalaro. Hindi ako nakikinig dun sa ibang mga TA, ginagawa kong reference, di ba? Ang ginagawa ko, gagawa ko sa sarili kong TA, tapos titignan ko yung mga TA ng iba, di ba? Kapag nakita ko, ayos medyo natututo na ako kasi halos minsan pare-parehas na. Sabi ko ba, okay natututo na rin ako, nasa ng support and resistance. So, pero ang binago ko sa sarili ko, yung kalma lang ako. Magti-trigger ako. Dito ako papasok. Hindi ako papasok ng mataas. Dahil alam ko may reversal. May ganon. Dahil alam ko, dahil sa sobrang taas na yan, titignan ko kung saan nagsimula. Dito nagsimula yan. Ilang percent na yan. Okay. Gantong percent na pala yan. Possible, baka magkaroon ng drop.
Umangat na pala siya ng 15% or 20%, possible may reversal. Minsan may ganun. Yun yung mga thinking ko. No, hindi naman ano yan eh. Tataas ng 20%, tapos tataas ulit ng 4%. Hindi. May reverse yan. Automatic yan. May reverse yan at doon karaniwan na susunog yung mga tao. Mga lods. No, karaniwan, pag nakita nila, uy, umaangat na pala. Sabay tayo, aangat din yan. Tapos magugulat ka. Biglang bababa, uy, tipi tayo, baka mas lalong maubos tayo. Di ba? Minsan may ganyan. No, minsan nasasabay lang sa hype, no. So ako, inaral ko yung trading, doon lang ako sa trading na gusto ko. Doon lang ako sa trading na profitable ako. At sa susunod, at ang second step ko, inaral ko yung emosyon. Yun. Dapat maging kalmado ka lang. Dapat tinitingnan mo pa rin yung market. Dapat hindi ka nakikinig sa iba. Dapat ang pakinggan mo yung sarili mo. Parang ganun siya. So, dapat intindihin mo din na walang instant yaman. May nangyari na yan. Oo, sige, sabihin natin may nangyari. Kumbaga ibang tao, nangyari sa kanila yan. Naging instant mayaman sila. Tingin mo ba mangyayari sa iyo? Di ba? Siguro sa 100 na tao, sige, may nag-isa, nag-instant yaman, pero yung iba hindi. Parehas lang kayo ng ginawa. Di ba? O sige, parehas tayong ginawa sa trading, pumasok ako. Di ba? Anong nangyari? Nasunog ka. Di ba? Kasi ginaya mo siya eh. Di ba? Nasunog ka. Di ba? May mga ganun eh. Kumbaga, kaya mas maganda kung una, maging kalmado ka lang. Aralin mo yung galaw ng market. Di ba? Ganun din naman sa buhay eh. Di ba? Kahit sa labas, aralin mo yung galaw ng buhay. Aralin mo kung saan ka. Di ba? Sabi nga nila minsan kung ano yung profession mo, hindi pala yun yung hindi pala doon yung swerte mo, di ba? Ako katulad ako, hindi ko naman profession to. Kailan lang ako nagsimula mag-trading? 2021 nung nagsimula ang Axie Infinity. Axie Infinity nga ako galing eh. 'Di ba? Pumasok ako sa Axie Infinity na hindi ko alam. 'Di ba? Kaya lagi kong sinasabi 'yun, na aralin nyo kasi isa ako sa pumasok sa Axie Infinity na hindi ko alam. 'Di ba? Sinuwerte lang ako nung time na pumasok ako, umaangat yung market ah. Ay, umaangat yung SLP, naging 7 pesos, ay naging 8, ay naging 10, ay naging 15, ay naging 20. 'Di ba? 'Yun lang eh. Doon lang ako natuto. And then after nun, nung nagkaroon na ako ng mga scholar, ang ginawa ko, nag-check ako ng trading. Okay, mag-i-spot ako. So, nag-spot ako. No, spot trading. Ang ginawa ko sa spot trading, bumili ako ng kung ano-ano token. Tapos bumagsak, nalugi ako. Kasi yung pala, bull market pala ako bumili. 'Di ba? Nag-bear market na. 'Di ba? Tapos sabi ko, ba't kaya bumababa? O, nagbenta ako. Talo kalahati ng assets. Talo kalahati ng assets. Aminin ko yan. And then, nagsimula ang bear market. Pumasok na ako sa BitGet. Pagpasok ko sa BitGet, nakita ko si BGB. 6 pesos? Sabi ko, tapos tiningnan ko, hindi pa ito umaangat. Una kong binili BGB. Tapos tiningnan ko ngayon, XRP, 90% down from previous. Bili ako nito. Dogecoin, 99% down from previous high. Bili ako nito. RON token from 170 to 11 pesos. Bili tayo nito. Di ba? Dogecoin from ganito, naging 3.34. Bili tayo nito. Lahat 90%. So, nagulat ako. Biglang lumipad. Di ba? XRP, di ba? Naging 26. From 19 to 26. Cardano, 13 to 26. Ang aga ko lang nag-TP. Yun lang yun. Ang aga lang natin nag-TP, di ba? So, ngayon, alam ko na. Okay. Ngayong bull market, ngayong bull market, okay. Hihintayin natin yung peak. Tapos, pagdating ng bear market, after 1 year, doon ako magre-ready. Mamimili ako ng top 10 tokens ko na kung saan titingnan ko pag bumagsak ng 90%, bibili ako. Kasi nakita ko na yan last bull run, last bear market. Nag 90% down yan. So meaning, pwede na akong bumili ng 80%, tapos i-hold ko na lang yan. Parang ganun. I-hold ko na lang ng 3 taon, bahala na si Batman. Parang ganun siya. Yun yung mga natutunan ko. Kasi talagang matututo ka eh. 'Di ba? Sabi ko, kung hindi ko pala binenta si Dogecoin, nag 12 pesos. Sabi ko, pag hindi ko pala binenta si Cardano, grabe, nag 40. Si XRP, grabe, nag 40. 'Di ba? Si RON token, nag 275. Nak ng teteng. 'Di ba? So, ganun siya. Pero at least profit ka na. 'Di ba? May natutunan ka eh. So, ngayon, ready ako sa susunod na
cycle. Parang ganun siya, no? Huwag niyo madaliin. Kumbaga, sabi ko nga sa inyo, ako, katulad ako, hindi ko naman buhay ang crypto. So, nag-iipon-ipon lang ako. Kunyari, 5% ng asset ko, ibibili ko dito. Parang ganun siya. Ganun yung ginagawa ko. Pero ngayon, syempre, kung tatanungin nyo ako, okay pa bang pumasok? Kung naniniwala ka na hindi pa max ang bear market ngayon, ay ang bull market, no? Hindi pa talaga totally nakuha ang all-time high, no? Bagong all-time high ng BTC is good. Kasi marami nagsasabi, magna-90, magto-20, mag-120. Pero ako hindi eh. Naniniwala ako na bago makuha mo na yung 90, puntahan ka muna sa 58. Pag nakuha yung 58 mo, punta ka muna sa 60. Pag nakuha si 60 mo, punta ka muna sa 62. Pag nakuha si 62 mo, punta ka muna sa 64.7. Pag nakuha si 64.7, punta ka sa 68. Pag nakuha si 68, punta ka sa 72. Pag nakuha si 72, kunin mo yung all-time high. Yun na yung possible maging 80. Diba? So, yun yung ginagawa ko. Hindi muna ako basta-basta, okay. Walang ganun. No? Pero kung spot ang pinag-uusapan, hindi future, pwede akong bumili ngayon. Hindi financial advice, pero yun lang yung masasuggest ko sa sarili ko. Okay? So, yun lang sa ngayon KGX at magandang gabi sa inyong lahat. Kita-kits tayo bukas at sana patuloy niyong suportahan yung channel natin at sama-sama tayo lagi. Saludo!